sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. At mga kapatid, bago ang lahat, sabay-sabay muna nating pasalamatan, papurihan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pero kagaya po ng aking nabanggit kanina, ngayon pong misa na ito ng ating alas 12 dito sa Quiapo ay ang pagwawakas, pamamaalam ng pagdalaw ng imahen ng mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion de Malabon. Kasama natin ang kanilang parish priest at rector, si Father Joey Enriquez at si Father Sar na kanyang assistant parish priest. Pasalamatan natin at palakpakan din natin ng mga pari ng Diocesan Shrine of the Immaculate Conception sa Malabon. Tamang-tama naman po dahil buwan ng Santo Rosario. Dito po sa Quiapo, sa atin, sa tulong ng Formation Ministry, ang ating pong mga staff ay meron silang everyday na nagro-rosaryo by department, no? Sama-sama ang mga empleyado dito sa Quiapo ay nagro-rosaryo bilang pakikiisa natin sa pagdiriwang natin ng buwan ng Santo Rosario, ang mahal na Birheng Maria. Kailan natin pinagdiriwang ang Our Lady of the Rosary? October 7, nung Sabado. Pero hindi naman pulingid sa ating kaalaman na nung Sabado, October 7 ng umaga, isang hindi magandang pangyayari ang nangyari sa mga kapatid natin sa Israel. Na isinasama natin ngayon sa misa natin, ang buong mundo ngayon, ang Santa Iglesia Katolika ay kaisa ng pagdarasal natin para sa kapayapaan, pagwawakas ng digmaan ng gulo sa Israel. Nakakalungkot isipin nangyari October 7 ng umaga. Baka sabihin natin, bakit kaya pinabayaan naman ni Maria na magkagulo? Tandaan natin, isa lamang ang hangad ni Maria. Sa bawat pagpapakita niya, isa lang ang lagi niyang sinasabi, magbalik loob kayo, magsisi sa kasalanan, at bumalik kayo sa aking anak, ang poong Jesus Nazareno. Kaya yung pagdalaw ng ating mahal na Birhen dito sa Quiapo ay isang paalala ng pagbabalik loob sa atin. Naalala ko yung kinuwento ni Father Amort. Siya yung exorcist. Ginawang pelikula yung kanyang buhay, The Pope's Exorcist. Yung kanyang sinabi tungkol sa pagdarasal ng Aba Ginoong Maria. Ano ang sabi niya? Every Hail Mary is a blow in the head of the devil. Ang bawat Aba Ginoong Maria
ay isang suntok sa ulo ng demonyo. Kaya imaginein mo, pag nagro-rosaryo tayo, bugbog sarado yung demonyo. The power of the rosary laban sa demonyo. At ano ba yung Santo Rosario? Ano ba ang binigay ni Maria? Ano yung itinuro niyang pagdarasal ng Santo Rosario? Walang iba kundi ang buhay ni Kristo. Kaya isa lang ang sinasabi ni Maria, isa lang ang tinuturo ng buhay ni Maria sa atin, magdasal kayo. Kaya yung binasa ni Father na Gospel, turuan mo kaming magdasal. At yun ang pakiusap natin kay Maria, na sana maging kagaya rin tayo ni Jonas sa ating unang pagbasa ngayon. Huwag tayong matakot na gamitin ng Diyos ang buhay natin, hindi para magturo ng mali sa iba. Hindi para takutin mo at pahinain mo ang loob ng iba. Turuan nating magdasal. Samahan nating magdasal ang bawat isa. Ano yung pinasikat na linya noon ni Father Patrick Peyton? The family that prays together stays together. Huwag nyo lang ipagdasal ang bawat isa. Magdasal kayo ng magkasama. Sabihin nyo, Father, pinagdadasal ko naman yung asawa ko eh. Kayo ba? Nagdadasal ba kayong magkasama? Pinagdadasal ko naman yung mga anak ko eh. Ikaw ba? Sinasamahan mong magdasal yung anak mo? Kaya si Maria ay tunay na pinagpala sapagkat siya ay ginamit na biyaya ng Diyos upang pag-isahin tayo bilang pamilya, upang ibalik tayo sa ating Panginoon. Ang imahen mawawala dito sa Quiapo, pero ang biyaya ni Maria mananatili sa lahat ng simbahan, sa lahat ng pamilya. Kung saan may pamilyang nagdadasal ng sama-sama, nandoon si Maria, kasama nila. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ipakiusap natin sa Diyos na sana, katulad ni Maria, huwag tayong maging madamot at huwag tayong matakot na maging daluyan ng pag-asa ng ibang tao. Huwag natin sirain ang pag-asa ng iba. Huwag natin hadlangan ang biyaya ng Diyos sa ating kapwa. Bagkus, maging katulad tayo ni Maria. Magbigay tayo at maging pag-asa tayo sa isa't isa. Every day, pray the rosary. Every day, isabuhay natin ang Santo Rosario. Amen.